Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat tayo ay dinala niya sa ikalimang araw ng ating pagsisimbang gabi. At sa linggong ito, huling linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, ang panahon ng Adbyento, inilalaan natin sa Panginoong Diyos hindi lamang ang ating mga pasasalamat, kundi ang ating mga kahilingan at panalangin. Isama po natin sa ating mga taimtim na dasal ang ating mga kapatid, kababayan sa Visayas at Mindanao area na tinamaan ng matinding bagyo. Nawa ay tulungan natin sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin at kalakip na rin ito ang ating pagbabahagi sa kanila. Sa simula po ng ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at pagpapatawad. Panginoong Hesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ibinibigay mo sa amin ang inyong katawan at dugo bilang pagkain at inumin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang dakit mo ang aming kahilingan, ikaw na naguluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hinirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y magiging hari, ang kaharian mo'y ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalan niya't manunubos. Ang aking pangako'y sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na ng ating pagsisimbang gabi. Ibig sabihin, tayo po ay nasa kalahati na ng ating debosyon, ng ating nobena. 9 na araw, ngayon ay ang kalahati na ng 9 na araw. At nagpapasalamat po tayo sa lahat po sa inyo na nandito ngayon, lalo na po yung mga nasa labas at baka nauulanan ho kayo diyan, nilalamig, pero nandito pa rin tayo, nagpapasalamat sa Diyos sa gitna ng ulan na ito at sa gitna ng pandemya na ito. Salamat po sa inyong pagpunta, lalo na sa mga dumalo dito sa loob ng Manila Cathedral, kahit humaagang maaga at malamig ho ang panahon. Huwag kong iidlip kahit na medyo malamig, no? Baka masandal kayo ng kaunti at mapasarap, no, ang inyong tulog. Nagpapasalamat din po tayo sa mga nanonood po sa atin through live streaming. Libo-libo po ang nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube. Bagaman mas mahirap gumising ng ganito kaaga, ay nasa ikalimang umaga na po tayo ng ating pagsisimbang gabi. Siguro po masasabi nating lahat na lahat ng ito, Panginoon, para sa iyo. Tama po ba? Tuwing gigising tayo ng umaga, bagaman mahirap, aantok-antok pa, pero pipilitin nating bumangon para sa iyo, Panginoon. Pang-5 araw na ngayon, sa mga susunod na araw, mas mahirap na lalo hilahin ng ating sarili paggising ng madaling araw, pero para sa iyo, Panginoon, gagawin ko.
Sakripisyo ko ito para sa iyo. Ito ay alay ko sa iyo. Ito ay bigay ko sa iyo, Panginoon. Pero mga kapatid, tandaan po natin na sa linggong ito, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na hindi kayo ang may gagawin para sa akin, kundi ako, sabi ng Diyos, ang may gagawin para sa inyo. Yan po yung pagkakamali na narinig natin sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Ang pagkakamali ni David. Sabi niya, si Haring David, ang sabi niya sa sarili, ako ay nakatira sa isang magandang palasyo, pero ang Diyos walang maayos na bahay. Kaya sabi niya, pagagawan ko ang templo ng Diyos na mas maganda pa sa kaharian ko. Pero sinagot siya ng Diyos. Ano ang sagot ng Diyos sa kanya? Diyos ako. Hindi ko kailangan ng palasyo. Ako ang lumikha ng lahat. Hindi ikaw ang magpapagawa ng bahay ko, sabi niya kay David. Baka akala mo, naging hari ka, makapangyarihan ka, ikaw na ang magpapagawa sa Diyos. May gagawin ka para sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi ko kailangan ng iyong gagawin para sa akin. Hindi ikaw ang gagawa para sa Diyos, kundi ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Hindi ikaw ang magbabasbas sa Diyos. Hindi ikaw ang gagawa ng tahanan para sa Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng tahanan para sa iyo. Kaya mga minamahal na kapatid, bago po natin isipin na, naku, lahat ng ito, yung 9 na araw, yan ang sakripisyo ko para sa Diyos. Lahat ng pagising ko ng madaling araw, para yan sa Diyos. Bago natin isipin na ako ay may gagawin para sa Diyos, tandaan natin sinasabi ng Diyos, ako ang sabi ng Diyos, ako ang may gagawin para sa iyo. Maniwala tayo sa salita ng Diyos, paniwalaan natin ang kanyang pangako. Siya ang mayroong gagawin para sa atin. Sana po sa pagdalo natin sa simbang gabi, kalakip ng iniisip natin na Panginoon, ito po ang sakripisyo ko sa iyo, wag din nating kakalimutan, sinasabi ng Diyos, mas malaki, mas maganda ang ipapalit ko diyan sa sakripisyo mo. At hindi ikaw ang Diyos. Ang Diyos ang may gagawin para sa iyo. Sa ebanghelyo po natin ngayong linggo na ito ay narinig natin ang kwento ng Annunciation. Madalas, ang binibigyang pansin natin dito ay yung sagot ni Maria. Ang sabi nga natin, no, yung fiat sa Latin, no, yung pagsagot ni Maria sa Diyos ng oo. Ang pagtugon niya sa Diyos na mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Pero mga kapatid, tandaan natin sa ebanghelyo, hindi si Maria ang naunang gumawa. Ang Diyos ang naunang magbigay sa kanya. Hindi si Maria ang unang nagbigay sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagbigay kay Maria. Pinapaalala sa atin at kahit kay Maria na hindi ikaw ang may gagawin para sa Diyos. Ang Diyos ay may gagawin para sa iyo. Kaya nga ang tugon ni Maria, wala namang ginawa si Maria doon sa tagpo ng ebanghelyo. Ano lang ang kanyang ginawa? Sinabi lang niya sa Diyos, maganap po sa akin ayon sa sinabi niyo. Binuksan ni Maria ang kanyang sarili, nagsabi sa Diyos ng oo, tatanggapin ko po ang inyong bigay sa akin. Ganyan kapangyarihan ng Diyos.
Ganyan makapangyarihan ng Diyos. Magbibigay siya, magbabasbas siya, kahit wala kang ginagawa. Ang sasabihin mo lang sa Diyos, narito ako, Panginoon. Ang kalooban ko ay tatanggapin ang iyong biyaya. Madalas po ay iniisip agad natin yung ating napakaraming gagawin para sa Diyos. Pero nakakalimutan natin ang pinaka-basic, ang magbukas ng sarili sa Diyos at magsabi sa Kanya ng oo, tatanggapin ko po ang inyong kalooban, ang inyong pagbabasbas, ang inyong biyaya. Mga minamahal na kapatid, sa ikalimang araw na ito ng ating pagsisimbang gabi, ang ating debosyon sa Diyos, lahat ng ito ay sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, alay ko po ito sa iyo. Panata ko po ito. Debosyon ko po ito. Pero sasabihin ng Diyos sa iyo ngayon, hindi ikaw ang may gagawin para sa akin. Ako ang may gagawin para sa iyo. Hintayin po natin ang hiwaga ng Diyos. Ang sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayong araw sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, hintayin natin ang hiwaga ng Diyos. May hiwaga ang Diyos. Maaaring sa panahon ngayon ay nakatago, pero kay Jesus, ito'y mababanaagan natin at makikita natin. Lumapit tayo kay Jesus. Lumapit kay Jesus. At sasabihin ni Jesus sa ating lahat ngayon, hintayin ninyo ang hiwaga ng Diyos. Mayroon siyang mabuti at magandang gagawin para sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan,
Maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nurse at doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang gabing tahimik, payapat madilim, nabalot ng liwanag, hudyat ng pagdating, ikaw ay isinilang, nagkatawang tao, nanahan ka sa amin, naghari sa mundo. Sasapsapan ikaw ay isinilang, simula ng ganap na paranay. Alay namin aming pusong umiibig, sasapsapan sa iyo'y bigay. Sarili ay inalay upang kami matubos. Pag-ibig mo'y pinadama, mayaman o kapos. Panginoon, salamat sa buhay mong kaloob. Kami ngayon lalapit upang mag-alok. Sasapsapan ikaw ay isinilang. Magsitayo ang lahat. Mula ng ganap na pag-alay, alay namin aming pusong umiibig, sasapsapan sa iyo'y bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakakain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa pagharap po natin sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, katulad ni Maria ay buksan natin ang ating mga puso at sarili, nang sa gayon ay tanggapin natin ang hiwaga ng biyaya ng Diyos. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mamasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa'yo ang maraming salamin. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo pong pagsisimba
pakikiisa sa ating mga pagdiriwang at lalo na po sa ating pagsunod sa mga health protocols. Malaking tulong po ito upang maging maayos at safe at healthy ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga naglilingkod sa atin dito sa Manila Cathedral, sa mga kapulisan, tauhan ng ating barangay na sa Intramuros Administration na patuloy po sa pagsasaayos sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga sumusubaybay po sa atin through live streaming, nagpapadala ng kanilang mga donasyon na tulong para sa Manila Cathedral. At gayon din po sa araw na ito ay nagpapasalamat po tayo sa mga seminarista ng Immaculate Conception Major Seminary sa Giginto, Bulacan. Sila po ay mga nasa third year theology. Ilang tulog na lamang ay mga pari na yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila, sa kanilang paglilingkod sa misa. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat, dear brothers. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.